May mga aspiring welders na nagtanong sa akin kung alin daw nga ba ang mas madaling matutunan o pag-aralang welding process. Ang GTAW o mas kilala nating TIG welding ba o ang SMAW welding daw ba? For today's video mga kabakal, flex ko lang ang ginawa o trinabahon namin sa loob ng 2 araw at gabi na straight. Ang ginawa ko nga dyan ay nag-repair ng diaphragm ng turbina. Medyo nagkaroon na kasi ng lamat o mga konting biyak sa mga gilid-gilid niyan, kaya kailangang hinangin bago isang paulit. Kung titingnan, akala natin madali lang hinangin. Pero ang totoo pala, mahirap siyang hinangin dahil mahirap ipwesto ang TIG torch para makapaghinang ng maayos. Kaya feeling ko tuloy, boiler ang hinihinang ko. Pero kahit ganun, nadala ko naman sa tiyaga hanggang sa natapos. Medyo bugbog nga lang ako dyan, lalo na nung unang araw. Mag-isa ko nga lang kasing welder dito at maraming hinangin. Kaya naobliga din akong maghinang hanggang 12 midnight, then kinabukasan, 7:30 AM pa lang, ay nag-uumpisa na ulit akong maghinang. Minamadali nga kasi itong matapos para maikabit na sa turbina. Malapit ko nang matapos ang mga hinangin nang dumating naman si Kuya Tyrus bandang 2 PM para mag-rescue daw sa akin. Galing naman siya sa Pasay at kararating lang nung umaga. At least nakapaghinang naman siya ng isa at natapos nga kami dyan ng mga 11 PM. At tungkol naman dyan sa tanong natin sa unahan kung alin nga ba ang mas madaling matutunan o pag-aralang welding process para sa mga aspiring welders, eto naman ang sagot ko. Actually, nasagot ko na to sa previous vlog ko, pero for the sake of new followers natin dyan, sagutin ulit natin since saktong nagtiting naman kami dito. Pero wait lang, liliwanagin ko lang po yung tanong ha, kasi baka ma-misinterpret na naman ng mga basher at mga nagmamagading at i-bash na naman ako. Ang tanong po kasi dyan is alin ang mas madaling matutunan o pag-aralan? Magkaiba po sa tanong na alin ang mas madali sa kanila, GTAW ba or SMAW? So, as usual, ang isasagot ko dito ay base pa rin sa sarili kong experience at sa pagtatanong ko na rin sa mga kasama kong welder at sa mga fitter ko na rin na nakasubok maghinang ng TIG at SMAW. Sa 10 person na natanong ko, kasali ako, 7 kaming nagsabi na mas mahirap matutunan ang TIG kaysa sa SMAW bilang isang baguhang welder pa lang. At 4 naman ang nagsabing mas mahirap pag-aralan o matutunan ang SMAW kaysa sa TIG. Ang isa sa mga dahilan namin kung bakit para sa amin o para sa akin, mas mahirap matutunan ang TIG o GTAW ay dahil 2 kamay ang gamit sa paghinang ng TIG. Ang isang kamay kasi ay nakahawak sa filler rod at ang isang kamay naman ay nakahawak sa TIG torch. Na dapat sa paggamit o paghinang nito ay napagsasabay natin silang igalaw o palakarin. Which is, ang isang struggle ng isang baguhang nag-aaral pa lang sa TIG ay madalas hindi nila napagsasabay ito at nahihirapang magpalakad ng TIG torch habang tinutulak naman ng isang kamay ang filler rod. Samantalang sa SMAW naman, pwedeng isang kamay lang ang gamit sa paghinang at suporta na lang ang isang kamay kung kinakailangan. Pero, ito naman ang twist. Nung tinanong ko naman sila kung alin na ngayon ang mas madali sa dalawa ngayong natuto at marunong na silang mag-TIG, lahat kami sumagot na mas madali na ngayon ang TIG or GTAW kesa sa SMAW. Ibig sabihin lang nito na mas mahirap matutunan o pag-aralan ang GTAW kaysa sa SMAW, pero kapag natuto at marunong ka ng mag-TIG ay mas madali na ito kaysa sa SMAW naman. So, yun ang sagot ko sa tanong natin sa unahan. Pero sa kabuuan, lahat naman ng welding process ay mahirap pag-aralan o matutunan, lalo na kung first timer or baguhan pa lang tayo sa larangan ng welding. Nasa tao na lang din yan kung gaano at paano siya kabilis matuto. Kanya-kanya din kasi tayo ng kakayahan. May mga bagay na mahirap para sa atin pero madali lang sa iba at meron din yung madali lang sa kanila pero nahihirapan naman tayo. Pero ang mahalaga naman dyan is kung gusto talaga nating matuto sa isang bagay, dapat dagdagan natin ang pasensya sa pag-aaral. Magkaroon tayo ng tiyaga, sipag at determinasyong matuto para ito ang magiging daan sa pag-abot natin sa ating mga pangarap. So yun lang mga kabakal, sana kahit paano ay nakatulong ang aking boring na video para masagot ang tanong. At syempre, bago ulit ako magpaalam, shoutout muna sa aking mga star sender this week na sina Mr. Elizalde Dicina at kay Mr. Scarlett Heart Rio. Salamat po sa panonood. See you next time. Bye!